Robson at tara, samahan niyo ako sa journey na ito. Babalik muna tayo sa simula, na kung saan ang pinakaunang wikang natutunan ko ay Filipino o Tagalog. Hindi ito tinuro sa akin formally. Natutunan ko ito sa pinakaunang classroom ng aking buhay, ang aming bahay. Dito ko unang narinig ang mga utos ng magulang, kwento ng kapitbahay, tawanan ng pamilya at mga linyang galing sa paborito naming teleserye. Bukod sa pamilya, ang buong komunidad ko ang nagsisilbing Language Acquisition Support System o LASS sa tindahan, sa palengke, sa barangay. Filipino ang umiikot na salita, kaya bago pa man ako pumasok ng paaralan, marunong na akong magpahayag ng iniisip, damdamin at kuro-kuro sa wikang ito. Pagdating ko sa elementarya, may bagong pinto na bumukas, ang English. Noong una, parang nakakalito, parang malayo sa Filipino. Dahil English ang gamit sa maraming subjects, unti-unti ko itong na-adapt. Malaki ang papel ng paaralan dito, mga teachers na nagtuturo ng grammar, reading comprehension at writing, pati quizzes, recitation at reports. Pero may isa pang LASS na mas malakas kaysa school, digital world, YouTube, games, tutorials at social media. Lahat halos naka-English. Dahil dito, mas lumawak ang vocabulary ko, mas gumanda ang writing at mas na-practice ko ang conversation English. At sa tatlong wika na nadaanan ko, English ang pinaka-umunlad over time. May isa pa akong wikang nakasalamuha habang lumalaki, ang Ilocano. Hindi ko ito natutunan ng buo, pero naririnig ko ito mula sa ilang kapitbahay, kaklase at minsan sa palengke. May mga natandaan akong simpleng phrases, pero karamihan nakalimutan ko rin. At bakit? Simple lang, kulang sa practice, kulang sa exposure, at hindi ginagamit araw-araw. Ito ang apekto kapag mahina ang LASS. Kahit pa-expose ka, hindi tumitibay ang wika kung hindi mo ito ginagamit. Kung titingnan ko ang aking linguistic development, ganito ang naging galaw. Yung aking Filipino ay lumakas at nanatili dahil ito ang wika ng tahanan at pagkipagkapwa. English, pinakamaunlad dahil sa academics at digital content. Ilocano, unti-unting nawala dahil minimal ang practice at social need. Ang pag-angat at paghina ng bawat wika ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng material na kondisyon ng aking pamumuhay. Ayon sa Marxist hypothesis, ang wika ay produkto ng material na kondisyon. Kung anong wika ang dominante sa paligid mo, yun ang mas natututuhan mo. Kung anong wika ang kailangan para mabuhay o makibagay, yun ang iyong lalong gagamitin. Sa kaso ko, ang Filipino ay wika ng tahanan at komunidad, samantalang ang English, wika ng edukasyon at internet. Ilocano naman, exposure lang, kaya hindi lumalalim. Dito ko nakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng lipunan sa pagbuo ng ating linguistic identity. Ngayon, bakit mahalaga ang wikang ito sa pagkatao ko? Filipino ang nagbibigay sa akin ng koneksyon sa kultura at komunidad. English ang nagbibigay ng access sa academia at global communication. Ilocano naman, kahit kaunti, ay nagbukas ng appreciation sa diversity ng wika sa Pilipinas. Sa lipunan, ang posisyon ko bilang isang Filipino youth ay hinuhubog ng kakayahan kong gumamit ng dalawang dominanteng wika, Filipino at English. Ang paggamit ko ng wikang ito ay hindi lang paraan para makapag-usap, kundi paraan upang unawain kung sino ako, saan ako nanggaling at paano ako kumikilos sa lipunang ginagalawan ko. Ang aking linguistic journey ay hindi lang tungkol sa salitang natutunan ko. Ito ay kwento ng aking pamilya, paligid, kultura at panahon. At hanggang ngayon, patuloy itong umuunlad dahil ang wika ay buhay at habang lumalawak ang mundo ko, lumalawak din ang mga wikang bumubuo sa aking pagkatao.